Bibisitahin mo ba itong resort na to in the middle of Chocolate Hills doon sa Bohol Province? Parang napakagandang puntahan, di ba? Kaya naman i-rate natin ang swimming resort na ito sa Bohol in terms of sa ambience niya, sa compliance, sa safety, siguro sa pricing and yung service nila. Unahin na natin ang ambience. Ang i-rate ko dito is 9 out of 10. Why? Kasi nga naman wala ka nang pwedeng masabi pa sa ganda ng tanawin dito sa resort na ito sa Bohol. Kasi imagine mo, nasa gitna talaga siya ng World Heritage Site. So kapag pupunta ka doon, mapapawaw ka talaga kasi alam mo yun, kakaiba talaga yung landscape. Tapos nakikita mo pa yung mga unique geological features of Chocolate Hills, di ba? Tapos maaliwalas siya, malinis yung lugar, and nami-maintain talaga siya. Number 2, compliance. Siguro ang i-rate ko dito, honestly, 4 out of 10 or 5 out of 10. Why? Kasi nasa center of controversy ang resort na ito. And kine-question yung legalities, paano siya na-approve ng LGU doon sa Bohol. Tapos, syempre, papasok na dyan yung mga BIR permit, DTI permit, mga ganyan, business permit, sanitation permit, tapos kung ano-ano pang mga permit, environmental permit. So, paano siya na-approve na ipinatayo sa isang protected area dyan sa Bohol? Disclaimer, hindi po ako personally na nakapunta sa place, pero given that meron na akong experience sa pagre-rate ng mga ibang resort, magkakaroon ka talaga ng idea kung gaano kaganda yung isang place such as ganyan. However, nasa middle kasi sila ng isang controversy. Number 3 is safety naman. I'm going to rate 5 or 6 over 10 kasi nasa middle of controversy ang resort na yan. So, kapag balak mo talagang pumunta dyan at nandoon ka sa area, baka ma-encounter mo yung mga galit na mga tao na nandoon, na nagpe-protest, nagwelga. So, baka yung init ng ulo nila mababaling sa'yo. Pero I believe yung owner naman siguro ay meron silang sariling security to protect the premises and syempre to safeguard yung safety ng mga staff o kaya yung mga gustong bumisita sa lugar. Number 4 is the price. And obviously, mas mataas ang price ng resort na yan as compared sa ibang resort, no? So, ang rating natin dyan is 7 out of 10. Kasi nga, syempre, ang location yan is nasa sentro ng World Heritage Sites. Ang ganda ng tanawin, makikita mo yung natural geological formation na it's very unique kapag i-compare mo sa other parts of the Philippines. So, once in a lifetime experience siguro kapag pumunta ka dyan, pero yun nga lang, nasa brink siya ng closure kasi nga nababalot siya ng isang kontrobersiya. Ang pang-fifth naman natin is yung services, no? So, isasama na rin natin dyan yung availability ng mga products, availability ng mga service, yung accessibility. I'm going to rate also 8 out of 10. Why? Kasi since nasa sentro siya ng isang location na medyo remote, so yung mga availability of mga basic services, mga foods, I think limited siya, no? Tapos yung accessibility, hindi siya located sa main highway, medyo malayo siya, no? So, kailangan talaga na mag-drive ka, punta sa location. Tapos, syempre, yung isa pa dyan is kapag hindi ka taga Visayas, syempre, magkakaroon ka talaga ng challenge pagdating sa language barrier. So, there's a time na baka hindi kayo magkaintindihan kapag may nag-i-inquire ka or nakikipag-usap ka sa mga locals na staff doon sa area. Kaya, let's make a recap. So, unahin natin yung ambience, 9 over 10. Yung number 2 is yung compliance, which is 5 over 10. Tapos, yung pang-third naman ay tungkol sa safety, 5 to 6, or sabihin mo na lang na 5 over 10. Kasi nga, baka mapapasubok ka. And then number 4 is yung price. Syempre, mas mahal talaga. 7 out of 10. And then yung service is 8 out of 10. Dahil sa accessibility, availability ng mga products, and challenge to language barrier. Yan. So, yan po yung recap sa ating rating. Makikita mo rin kasi na nagkaroon ng cease to desist order, basta cease and desist order
correct me if I'm wrong dito, na ipinapasara yung resort na to last year pa. Yun nga lang, tuloy-tuloy pa rin yung operation kasi nga baka nagbabaka sakali na ma-approve yung business permit, mga ganyan. Yun nga lang, yung resort na ito is, I believe, correct me na naman dito if I'm wrong, parang naisipan niya na gawan ng vlog or travel vlog review yung kanilang resort. However, or sadly, medyo nag-backfire talaga yung resulta ng mga reactions ng mga followers or viewers ng content creators na ito dahil question nga yung existence ng resort doon sa middle of a renowned geological wonders of the world na kinonsider talaga na World Heritage Site. And para sa akin, siguro baka nanggigigil na ngayon yung may-ari ng resort doon sa content creator na nag-vlog about the area, no? Ang ganda pa naman ng presentation ng content creator kasi meron siyang drone. O di ba? Ang ganda ng kuha talaga, yung moving images, yung mga still images, tapos yung video quality, talagang pinaghirapan talaga ng content creator na gawan ng video etong resort na to. So, I am not sure kung content creator nga ba o kaya baka staff ng may-ari ng resort na marunong talagang mag-video o kaya mag-edit for the purpose na i-promote yung kanilang resort in public, both locally and internationally. Pagmasdan nyo itong Chocolate Hills kapag walang mga structures, no? Di ba ang ganda ng itsura niya? Ang sarap tignan ng tanawin. Tapos, yung fresh air na rin. And may enjoy mo, mamamaximize mo talaga yung true meaning of viewing and experiencing yung World Heritage Site. Ayan. As compared kapag nagkakaroon siya ng resort, no? So, siguro ang purpose ng resort is to gain more facilities and amenities within the World Heritage Site. Kaya lang kasi, ang kakaharapin niyang challenge dito ay yung issue of legalization and controversy. Tapos, nakakagulat lang and mapapareact ka talaga kasi, di ba yung 200 peso bill natin is meron siyang picture of Chocolate Hills. But now, ayan, may mga memes na lumalabas na may resort na di umano yung Chocolate Hills na lumabas sa 200 peso bill. So, ayan yung mga kumakalat sa mga memes, mga ganyan sa social media na I am very sure nakita nyo na. Kaya sana may lessons tayong napulot dito sa presentation ng video na ito. And I'm sure sa mga nagbabalak na magpatayo ng resort, ito yung isa sa mga considerations na dapat talagang tutukan kasi maraming mga factors to consider kapag gusto mong magpatayo ng resort, such as yung kapag yung area is considered World Heritage pala, pricing, mga ganyan, safetyness, tapos yung pagpapalakad ng mga permit. Ayan. So, lahat ng angle, i-consider kasi medyo matrabaho talaga kapag magpapatayo ka ng business, especially kapag resort. Ayan. So, that's it guys. Sana nagustuhan nyo itong presentation natin. And once again, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and other social media accounts. Okay, so thank you guys and have a wonderful day.